Sa puntong ito, makakausap po natin ang isang OFW sa Israel. Live ang kapatid nating si Shai Kabayan. Magandang tanghali dyan sa inyo, Israel. Shai, nasaan at kumusta kayo sa mga oras na ito? Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po sa bumubuo ng TV5. Lahat po ng ating kababayan diyan sa Pilipinas. Magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers at listeners po. Magandang tanghali po. Shai, nasaan ka ba nang mangyari ang unang pag-atake ng Iran? Magandang katanungan po 'yan, sir. Nandoon po ako sa mismong airport, Ben Gurion International Airport, yung unang alarm at saka yung mga sunod-sunod na alarm, nandoon po ako sa airport mismo ng Israel. Ano ang nasaksiyan mo? Ano mga nakita mo nung umatake ito? Unang-una nag-alarm po ang aming cellphone na hudyat na yun may maghanap ka ng matatagpuan mong bomb shelter. At may mga mensahe doon na mag-ingat at kailangan isipin mo ang sarili mo. At ang unang-una kong nakita ay siyempre takbuhan ng mga tao. Mm. Takbuhan ng mga tao at ang mga sasakyan ay huminto, naghanap ng mga kanya-kanyang mataguan. Gano'n din ako, naghanap din ako ng mataguan at pagka wala ng alarm, lalabas ulit, gano'n po. Pero hindi na ito bago sa Israel, di ba? May mga nangyayari na mga ganitong klaseng pag-atake in the past. Before ba, nakawitness ka na rin ng mga ganitong uri ng pag-atake? Yes po, maraming beses na po. Lalo yung nakaraang taon, it was June na nangyari po, yun ang isang matindi rin na matinding pag-atake ng Iran. Kaya marami na po akong nasaksihan na klaseng ah, giyera o kaya war dito sa sigalot laban sa Israel, Hamas laban sa Israel, Hezbollah at Syria, Lebanon, Iran at ng panahon pa ni Saddam nandito na po ako. So medyo marami na rin kayo experience yan, no? Pero yung mga kababayan ba natin, na karamihan pa sa kanila, parang hindi na rin masyadong natatakot sa mga ganitong mga pangyayari? Ay hindi po. Sa ngayon ay itong nangyayari ngayon ay nakakagimbala at nakakatakot. Walang sino mang hindi matatakot dahil iba ito eh. Iba itong giyera na ito. Ganon din nung nakarang taon na malalakas na ballistic missile ng Iran at hindi biro-biro kasi wawasakin niya talaga ang ilang building pag yan ay napuruhan niyang buildings. Kaya nakakatakot tulad yung nangyari sa ating kababayan. Diyan lang po yan, malapit lang po dito sa kinaroroonan ko nung bandang 11:00 ng gabi noong Friday ng gabi, kung hindi ako nagkakamali. Ah, Saturday I should say. At yun ang nasasaksihan po namin dito. Malakas, malakas at hindi biro-biro yung ginagamit nilang missile ngayon laban sa Israel. May tulong ba na inaabot sa inyo ang employer na makasama mo o yung gobyerno ng Israel? Meron ba silang binibigay na tulong sa inyo ngayon? Dito po, karamihan mga trabaho ng ating mga kababayan na caregivers ay hindi sila pinapabayaan. Lahat hindi pinapabayaan at ang tulong ng Israel nandiyan nakahanda kung sino man yung nangangailangan at may mga ahensiya din dito na tumutulong. Nandiyan din ang ating Philippine Embassy na hindi sila nagpapabaya. Nagbibigay ng anumang mensahe at tulong sa ating mga kababayan kung sino man po ang nangangailangan. Lalo na yung mga nawawala o kung ano man ang nangyari, balita sa ating mga kababayan, nandiyan agad-agad po tumutulong ang ating bahagi. Nabanggit mo kanina yung tungkol dun sa namatay na OFW. Ito ba ay, siya ba ay kakilala mo? Kakilala ko po kasi yung asawa niya, kapitbahay po namin, Pangasinan, ayan ba. Oo. At yung isa ay yung asawa niya na namatay taga-Basista. Kilalang-kilala ko po sila Oo. Kamusta naman kaya at ang sila ay kanyang mga taga. kamusta naman kaya ang kanyang pamilya ngayon? Sa ngayon po wala akong balita hanggang sa nakikiramdam lang po sa dito sa social media, sa Facebook, kung ano man po ang kalagayan nila. Wala pa po akong masabi ukol sa bagay niyan kasi hindi ko pa po sila nakakausap at hindi ko pa sila nakikita ng personal. Hanggang doon lang po sa mga post nila na minamanmanan ko rin at nakikita sa kanilang mga post. Oo, alam ko kapag ganyan nga na nagtatago kayo sa mga bomb shelter, no, para maproteksyonan kayo. Saglit Pinapayagan lang ba po, kayo opo. na makalabas ng bomb shelter? Yes, ganito po yan, ang telepono po nagsasabi rin yan.
ng mayroong message po na natatanggap kami kung pwede na kaming lumabas. At pagka mayroon na kaming natanggap na message na pwede na kaming labas, saka kami lalabas. Wala bang Gano'n po binabanggit 'yun. sa inyo ang embahada kung may plano na magkaroon ng repatriation ng ating mga kababayan mula dyan sa Israel pabalik ng Pilipinas? At kung sakaling magkaroon ba ng ganong offer, ikaw ba sasali doon? Tungkol po naman po sa repatriation, naniniwala po ako na marami ring sasama sa repatriation. Pero sa ngayon po, sa aking na pagkakaalam, dini-discuss pa po 'yan ng ating embahada. At isa pa po ang problema dito kahit na mayroong repatriation na gagawing agarang repatriation, ay wala po tayong airspace, sarado pong airport. At sa mga karatig bansa, sarado pong airport. At ganyan po ang sitwasyon ngayon, walang lumilipad na eroplano. At tungkol po sa inyong mga katanungan sa akin kung gusto kong magpa-repat, puwede po akong umuwi diyan magbakasyon kung mayro'n binabalak ko nga po ito, itong mga susunod na mga linggo o buwan at kung umupa na itong kaguluhan dito, baka uuwi rin po ako at magbabakasyon at magpalipas muna ng mga diyan, ilang linggo sa ating bansa Ano ba ang hanap bago buhay bumalik. mo dyan, Shai? Yung hanap buhay ko dito, sir, ako po ay naghahatid sundo ng ating mga kababayan sa airport at ngayon walang trabaho. Malinis ang kalsada, halos walang mga tao, kukunti ang mga tao nakikita diyan sa dahil walang sarado ang mga opisina, sarado ang eskwelahan, sarado ang mga restaurants at mga kung saan nagkukumpulan ng mga tao, maraming sarado. So, yung hanap buhay ko po, sir, ay ako'y naghahatid sundo ng ating mga kababayan na umaalis, bumabalik at saka kung ano-ano pang mga biyahe dito po sa loob ng Israel. Ayan, saludo kami sa iyo, Shai, at ikaw ay naghahanap buhay ng patas dyan sa Israel. Baka may gusto kang sabihin sa iyong mga kamag-anak na nanonood sa atin ngayon? Maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon, sir, at kinararangal ko po na kayo po ay aking napanayam. Kilala kayo at kilalang-kilala ko po kayo. Napapanood ko po kayo araw-araw. Karagdagan po na ibabahagi ko po at sasabihin sa ating mga kababayan lalo na ang mga may kamag-anak at asawa dito sa Israel ay dagdagan lang po at sama-sama tayong manalangin. Awa ng Diyos, lilipas din po ito at sana ligtas po ang lahat. Yan po ang maibabahagi ko at 'wag po kayong gaanong maglala, hindi kami pababayaan ng Israel. Lamang, kailangan naming sumunod sa anumang mga pahayag at mga abiso ng gobyerno o IDF sa Israel para maligtas ang bawat isa. Sa kasalukuyan po, ngayon ay ang maidadagdag ko, katatapos lang po habang nag-uusap tayo, katatapos lang po ang alarm at missile kung na sinalo ng Iron Dome ng Israel. Hindi ko na po nabanggit kanina habang nag-uusap tayo, maya-maya may alarm, maya-maya may alarm po. Kaya panalangin na lang po ang mabisa nating gagawin at wala talaga tayong magagawa sa ganitong sitwasyon at gano'n lang po ang ating gagawin. At kumusta na po sa lahat diyan? Unang-una po ang aking pamilya, lahat po ng mga kababayan natin sa Pilipinas at pinapaabot ko rin po ang aking pakikiramay sa kabayan natin at pamilya na namatay at nasawi sa strike ng Iran dito sa Israel. Ikinalulungkot ko po ang nangyari dahil kakilala ko po sila Mm. at kapitbahay pa namin diyan sa Pilipinas. At maraming salamat po sa ganitong panayam, sir, at kumusta na po kayong lahat diyan? Sige, pakiabot na lang ang aming pakikiramay sa kanyang pamilya. Maraming salamat at mag-iingat ka lagi dyan, Shai. At ang ating mga kababayan, pakipaabot mo na rin sa kanila ang taus-pusong pagdarasal natin para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.